Mga kababayan, dalawang active low pressure area po ang ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron po itong medium chance to high chance na maging isang ganap na bagyo. Patuloy pa rin po ang epekto at pagpapaulan ng southwest monsoon or hanging habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ang notification bell para next update natin mabilis po kitang ma-notify. Kabayan, ngayong araw po ng Martes, July 22 na po, 2025 mga kababayan, no? Dalawang low pressure area ang ating monitor. So eto na nga ba yung banta ng panibagong bagyo. So i-check muna natin mabuti mga kaibigan, no? Bago natin alamin yung mga lugar na apektado ng habagat at yung makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan ngayong araw po ng Martes. Unahin na muna natin itong low pressure area mga kaibigan na isa na sa may bandang taas po. Ito po may layo ngayon, no? At 405 kilometers east of Calayan, Cagayan. Sa mga oras na ito mga kaibigan, posibleng mas gumalaw pa siya or mas lumapit pa siya mga kaibigan, no? Meron tayong tinitignan dyan na landfall scenario. Ito namang isa mga kaibigan sa bandang Silangan, ang lokasyon niya po ngayon ay 1,220 kilometers east of southeastern Luzon. Sa mga susunod din mga oras ay posibleng mas lumapit pa ito. So manatili po tayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. So mga kaibigan, dito na tayo sa nagpapaulan talaga ngayon, no? Alam nyo naman, sobrang lakas talaga ng pag-ulan kahapon pa. At alamin natin yung tinatawag natin na forecast weather condition bago yung dami ng ulan. Ngayong araw po ng Martes, forecast weather conditions po natin, mga lugar na apektado. Sa area po ng Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, kasama na ho dyan ang Occidental Mindoro. Ang weather condition po dyan, monsoon rains o yung malalakas na tuloy-tuloy na pag-ulan na minsan umaabot po hanggang sa hapon. So napakadelikado no? Lalo na yung mababang lugar, talagang mabilis bahain at lalo na yung mga landslide prone area, nakatira po sa mga pana ng bundok at yung sa taas mga kaibigan, mag-ingat ho kayo dyan. So sa area naman ng Ilocos, sa region Benguet, Tarlac, Marinduque at Oriental Mindoro, ang lagay po ng panahon dyan mga kaibigan ay tinatawag natin na occasional rains o yung buong maghapon talaga makakaranas po ng pag-uulan. So mas maganda pag ganyang sobrang maulan buong maghapon, manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan. Pinag-iingat din sa posibleng impact ito at makapagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Cagayan Valley, ito po yung apektado na ngayon ng trap or extension po ng low pressure area, no? Mag-ingat sa posibleng banta ng mga pagbabaha, landslide sa mga landslide prone area. Asahan ng maulap na kalangitan dyan na mayroon pong scattered rains and thunderstorm. Sa area naman po ng Visayas, the rest po ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, asahan po natin ang lagay ng panahon dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat. Ang ilang bahagi naman ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So mga kaibigan ko, alamin natin yung dami ng mga pag-uulan na posibleng maranasan sa bawat lugar po na apektado ng habagat or southwest monsoon. Ipapaalala ko lamang mga kababayan, hindi pa po bagyo, no? Yung dalawang low pressure area. So ang nagpapaulan sa atin ngayon buong maghapon hanggang sa gabi, ito pong habagat, no? Na pinalakas nga nung nakaraang bagyo o yung mga huling naging bagyo tulad ni Bagyong Krising. Inaasahan, no? Ngayong araw po, July 22, meron po tayong expected na 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Rizal. So grabe ito mga kaibigan, sapat itong ganitong dami ng tubig para magpabaha. So kung kailangan natin lumigas ho tayo. Tumawag tayo ng rescue kapag meron pong matinding pagbabaha talaga o dami ng pag-uulan. Ganyan, sobra yan mga kaibigan. Inaasahan naman ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Tarlac, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Huwag natin maliitin itong 50 to 100 mm sa dami ng ulan, sapat ho yan kung magbabaha talaga sa ilang bahagi ng ating lugar. So by tomorrow naman mga kaibigan, mas maganda alam din natin sa mga susunod na araw yung mangyayari. By tomorrow, July 23, ganun pa rin po, 100 to 200 mm sa dami ng ulan pa rin sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro.
Kaya mga kaibigan, ngayon pa lamang mas maganda prepared tayo, no? May stock tayo ng mga pagkain, naka-safety yung mga gamit natin. Inaasahan din ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte po, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. So, tuloy-tuloy natin mga kaibigan. Importante, alam nyo din yung pwedeng mangyari sa mga susunod na mga araw para po alam natin nakakapaghanda tayo, no? By Wednesday naman mga kaibigan, hanggang sa Webes po ito, no? Halos buong week na ito. Inaasahan pa rin ng 100 to 200 mm sa dami ng ulan. Ang dami nito mga kaibigan sa Ilocos Norte po, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ganun din ang Metro Manila pa rin. Medyo bumaba ito, 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Metro Manila pa rin, Apayao, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Aklan, at Antique. So mga kaibigan, yung mga lugar ho na aking binanggit, mag-ingat po sa posibleng banta po ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. So balikan natin, ito nga pong dalawang active na low pressure area na posibleng maging high chance na maging bagyo sa mga susunod po na mga oras mga kaibigan. Maging handa tayo dahil posibleng isa dito ay maging banta na nga po, no, bilang isang bagyong Dante, no. At yung isang bagyo mga kaibigan, posibleng yan din ang sumunod mga kaibigan, no? May chance ito na magsabay na mabuo mga kaibigan. So talagang ang mangyayari palakasin na naman nila itong habagat. Malakas ng habagat pero kapag naging bagyo pa sila, magkakaroon sila ng interaction sa southwest monsoon or hanging habagat. So possible na mas lumakas pang epekto ng habagat mga kaibigan. And hopefully ipag-pray po natin na wag mangyari yung ganon. Ipapakita ko muna sa inyo yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential forecast at para makita rin natin yung banta ng posibleng sama ng panahon na pumasok sa ating bansa. So sa week 1 natin, July 21 hanggang July 27 mga kaibigan, ang ina-expect po natin dyan, no, isang banta ng low pressure area na merong high chance na maging isang ganap na bagyo. Nakikita nyo naman sa ating chart, no. Sa week 2 naman, July 28 hanggang August 3, dalawang sama ng panahon din ang ating i-monitor. Ang isa dito ay nasa medium chance na maging isang ganap nga po na bagyo o tropical depression. Marami nagtatanong sa atin mga kaibigan kung kailan po ba mawawala ang habagat, no? Ang habagat or southwest monsoon mga kaibigan, hindi po siya basta-basta nawawala hanggat meron pong sama ng panahon or bagyo. Kahit sabihin nating low pressure area, sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, nagkakaroon ng interaction yan. So hindi pa nga natin nararamdaman ngayon yung malakas na epekto ng mga bagyo. Puro habagat ho yung nagpapaulan. Maraming mga kababayan natin ang akala bagyo na talaga yung nararanasan natin pag-uulan mga kaibigan. So akala nyo mga kaibigan, habagat ho yun. So ngayon may tinatawag tayo na monsoon break or pansamantalang pagkawala po ng habagat. Nangyayari lamang yon kapag wala pong anumang sama ng panahon, no? Or low pressure area or bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa sitwasyon ngayon, napakalabo pa pong humina ito nga pong habagat dahil sa dalawang banta po ng active low pressure area. Marami din nagtatanong na kung susunod nga po na bagyo o yung bagyong Dante ay magiging malakas or kung dadaanan din niya ba yung mga dinaanan nga po na lugar nito nga pong si Bagyong Krising. Kung titignan natin mga kaibigan sa ating advanced forecast mga kaibigan, possible na daanan din ng magiging Bagyong Dante mga kaibigan o yung susunod na bagyo, pang-apat na bagyo, yung dinaanan po ng mga lugar nito nga pong si Bagyong Krising. Expected yan bandang Northern Luzon mga kaibigan, Central Luzon at yung mga lugar ho na yan. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Samantala yung nasa silangan naman na active low pressure area, sa ngayon wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero sa mga susunod na mga oras, may chance sa ito na lumakas, no? At maging isang high chance na low pressure area hanggang maging isang ganap na tropical depression. Kapag nagtuloy-tuloy po ang paglakas ng habagat, possible na kapag naging bagyo ang isa dito sa dalawang active low pressure area, ay possible din na maging malakas po ang bagyo, which is possible na umabot, no, sa typhoon
typhoon hanggang super typhoon category. So ipanalangin natin na wag naman po sanang mangyari. So mga kaibigan, dahil nga po bagyo season tayo ngayon, ang dami kong ipapaalala sa inyo. Bago po ang bagyo mga kaibigan, suriin po natin ang ating mga emergency kit. Siguraduhin pong kompleto ang mga mahahalagang gamit tulad po ng pagkain, tubig, first aid at flashlight, para kapag karon nag-brown out. I-secure po natin ang mga gamit natin sa labas ng bahay tulad po ng mga halaman, furniture at iba pang mga bagay na maaari pong maging sanhi po ng pinsala. Siguraduhin din po natin na meron tayong plano para po sa evacuation at alam po natin ang mga evacuation route. Yung mga lugar ho, yun mga kaibigan, napaka-importante po niyan, lalo na yung mga bahaing lugar at yung nakakaranas po ng mga landslide, At habang may bagyo naman mga kaibigan, ongoing bagyo, meron tayong nakapagtala ng bagyo o habagat, low pressure area, manatili po tayo sa loob ng ating bahay, iwasan po natin ang paglabas. Maliban na lang kung talagang kinakailangan po. Pero kung hindi naman importante, huwag tayong labas ng labas, delikado ho. Siguraduhin hong meron tayong sapat na pagkain at tubig para po sa ilang araw, Dahil ang mga bagyo, yung mga pag-ulan, mostly pinakamatagal po niyan ay 1 linggo. I-monitor po natin mga kaibigan sa mga balita, sa aking mga ina-update, yung mga lugar na apektado ng mga pag-uulan. Napaka-importante po niyan. Kahit sa TV mga kaibigan, sa radyo o mga social media, importante alam po ninyo yung update sa lagay ng ating panahon. Iwasan din po natin ang paggamit ng mga electrical appliances at siguraduhin po meron tayong mga backup power source tulad po ng flashlight or battery-powered radio, Napaka-importante po niyan. Kapag natapos naman ng bagyo, siguraduhin po natin ligtas tayo na lalabas ng ating mga kabahayan, Iwasan natin yung mga debris, yung mga nasalanta, mga yero, mga tumbang puno, kung sakali pa man po. So mga kaibigan, idadagdag ko din mga kaibigan, magkaroon tayo, siguraduhin natin meron tayong mga emergency contact, Tulad na lamang kapag mayroong mga pagbabaha para makatawag tayo ng rescue in case or kung sakaling tayo ay bahain. Sa ngayon mga kaibigan, importante ang panalangin natin sa Diyos na ang mabubuo po na bagong bagyo ay ilihis tayo. Dalawang landfall scenario, yung isa maglandfall sa ating Philippine landmass, yung pangalawa naman mag-record papalayo sa ating Philippine area of responsibility. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest weather update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.